Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad sa madilim na kalsada ang Mandalorian na si Din Djarin kasama ang bata sakay ng pram nito ay nakita nila sa gilid ang mga Nighthound na nagmamatsyag sa kanila. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa isang underground fight club at tinanong ng Mandalorian sa gangster na si Gor Koresh ang sikretong lokasyon ng iba pang Mandalorian upang magpatulong sa kanila na mahanap ang mga kalahi ng bata. Ngunit biglang binaril ni Koresh ang isang fighter sa ring at kasama ang mga tauhan niya ay tinutukan nila ng blaster si Djarin upang makuha sa kanya ang Beskar armor niya. Pero gamit ang high-tech na sandata ng Mandalorian sa kamay ay napabagsak niya ang mga tauhan ni Koresh. Pagkatapos ay mabilis na kinalaban ni Djarin sa fight club ang iba pang mercenary ni Koresh hanggang sa mapatumba niya rin ang mga ito. Bago naman makalayo si Koresh ay ginapos ng Mandalorian ang mga paa ng gangster at sinabit sa isang poste ng kalsada. Agad na inamin ni Koresh kay Djarin ang tungkol sa isang Mandalorian na nagtatago sa Mos Pelgo City sa Tatooine. Pero naisipan ni Djarin na barilin ang ilaw ng poste upang atakihin sa dilim si Koresh ng mga Nighthound bago sila umalis ng lugar. Kinabukasan ay bumalik ang Mandalorian sa Tatooine at bumaba uli siya sa repair shop ni Peli. Tinanong ni Djarin sa kaibigan kung nasaan ang Mos Pelgo City at mula sa mapa ng R5 droid ni Peli ay itinuro niya sa Mandalorian ang lokasyon ng syudad. Pagkatapos ay sakay ng speeder bike ni Peli at kasama ang bata ay pinuntahan nila ang Mos Pelgo. Kinaumagahan ay narating ni Djarin ang Mos Pelgo at pagpasok niya sa isang kantina ay nagulat siyang makaharap roon ang marshal ng bayan na si Cobb Vanth na nakasuot ng Mandalorian armor. Hinubad ni Vanth ang helmet sa table bago niya sinabi kay Djarin na hindi siya isang Mandalorian. Inis na sinabihan naman ni Djarin si Vanth na hubarin ang baluti ngunit biglang lumindol ng napakalakas sa bayan at nakita nila sa labas ang isang Krayt Dragon na gumagapang sa ilalim ng buhangin bago nito nilamon ng isang bantha sa tabi. Pag-alis ng Krayt Dragon ay nasabi ng marshal kay Djarin na ibibigay niya ang baluti kung tutulungan niya siyang mapatay ang nilalang na sinang-ayunan ng Mandalorian. Nang papunta sila sa kuta ng Krayt Dragon ay nakwento ni Vanth sa Mandalorian na noong sumabog ang pangalawang Death Star ay pinaalis na sa Mos Pelgo ang mga sundalo ng Empire ngunit biglang sumugod sa syudad ang mga mining collective criminals at pinagbabaril ang karamihan sa mga lokal. Pero si Vanth ay nakuha ang isang container sa sasakyan ng mga kriminal at tumakbo siya sa disyerto. Labis na nanghina si Vanth sa ilang araw na paglalakad sa disyerto hanggang sa makita siya ng mga Jawas. Pagsakay ni Vanth sa sandcrawler ng mga Jawas ay nakita ng mga ito na mga kristal pala ang laman ng container. Nais bilhin ng mga Jawas kay Vanth ang mga kristal pero naisipan niyang kunin ang naitabi nilang Mandalorian armor bilang kabayaran. Sa sunod na araw suot ang baluti ay napansin ni Vanth na naging alipin na ng mga kriminal ang bayan pero magaling na pinagbabaril niya ang mga ito sa kantina. Nang tumakas ang iba pang kriminal ay ginamit ni Vanth ang missile ng Mandalorian armor upang pasabugan ang sasakyan ng mga kalaban. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyang panahon ay napadaan ang dalawa sa isang lambak at nakaharap nila roon ang isang grupo ng mga Massifs. Pero si Djarin ay kinausap ang mga Massifs sa lengguwahe ng Tusken at napaamo niya ang isang nilalang. Lumapit naman sa kanila ang mga nagmamay-ari ng mga Massifs na ang mga Tusken Raiders at nalaman ni Djarin sa grupo na plano rin nilang tugisin ang dragon. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay narating ni Djarin at ng mga Tusken Raiders ang kuweba ng Krayt Dragon. Ngunit nang nag-alay sila ng isang bantha sa halimaw ay ang Tusken Raider ang nilamon ng dragon. Maya-maya ay naisipan ng dalawa na bumalik sa Mos Pelgo at nagsagawa si Vanth ng pagpupulong kasama ang mga mamamayan. Pinaliwanag ng marshal na posibleng pati sila ay malamon na rin ng Krayt Dragon kaya't hinikayat niya ang karamihan na tulungan silang mapatay ang halimaw. Maya-maya kasama ang clan ng mga Tusken Raiders ay sinakay ng mga lokal ng bayan sa mga alagang bantha ng grupo ang napakaraming pampasabog nila at mga sandata. Sa sunod na eksena pagdating ng lahat sa tapat ng kuweba ay nagset sila ng napakaraming bomba sa lupa at hinanda ang mga sandata nila. Pagkatapos ay tinawag na ng tatlong raiders ang Krayt Dragon mula sa kuweba at paglabas ng dambuhalang nilalang ay agad na inatake ito ng grupo ng maraming grappling hook at pinagbabaril ng mga blaster pistol. Nang mas umabante pa ang Krayt Dragon ay pinasabog na ni Vanth ang mga bomba sa lupa ngunit wala itong epekto sa nilalang at naghukay ito sa ilalim. Hindi nagtagal ay lumitaw ang dragon sa kalapit na bundok at inatake ng halimaw ang grupo ng asidong laway nito. Pero naisipan ni Djarin na sabihan ng marshal na pasabugan ng missile ang Krayt Dragon upang makuha ang atensyon ng nilalang. Pagkatapos ay kasama ang isang bantha na may dalang maraming bomba ay nagpakain ang Mandalorian sa dragon.
Paglitaw muli ng halimaw ay lumabas rito si Jaren gamit ang jetpack niya at pinasabog ng bida ang mga bomba sa loob ng tiyan ng higanteng nilalang at sa wakas ay nagtagumpay siyang matapos ito. Labis na nagsaya ang lahat sa pagkamatay ng Great Dragon at ang mga Tusken Raiders ay labis na natuwa ring makuha sa labi ng nilalang ang isang napakalaking perlas. Si Vanth naman ay binigay na ang baluti kay Jaren at nagpasalamat siya sa Mandalorian. Ngunit habang pabalik na si Jaren ng ship ay nagset ng trap sa daan ang mga Nikto Raiders upang maihulog ang Mandalorian mula sa speeder bike niya at makuha sa kanya ang bata. Agad na inatake ang Mandalorian ng mga Raiders pero magaling na napabagsak niya ang mga ito. Ang huling Raider ay ginawang hostage ang bata. Upang makatakas ng lugar ay kinuha ng kalaban ang jetpack ni Jaren kapalit ng bata pero kinontrol ng Mandalorian ang jetpack at hinulog niya ang Raider mula sa ere na kinatapos nito. Maya-maya buhat ang mga kagamitan ay bumalik si Jaren ng Mos Eisley at nakita niya si Peli sa kantina na nagsusugal kasama ang Repaido na si Dr. Mandible. Nasabi ni Jaren kay Peli na wala siyang nahanap na Mandalorian sa Mos Pelgo pero si Dr. Mandible ay nasabing matutulungan siyang mahanap ang iba pang Mandalorian. Maya-maya habang iniihaw ni Jaren ang nakuha niyang laman ng Great Dragon ay sinabi ni Peli sa kanya na ayon sa contact ni Dr. Mandible ay may isang nagtatagong Mandalorian sa planeta ng Kol Iben. Pero bilang kabayaran ni Jaren sa impormasyon ay kailangang isama niya sa Kol Iben ang Frag Lady na dala ang container na naglalaman ng mga itlog nito. Kahit mabigat sa kalooban ay sumang-ayon si Jaren kay Peli. Maya-maya habang nasa biyahe ay biglang nilapitan ang Razor Crest ng dalawang New Republic X-Wing at sinabihan ng mga ito si Jaren na mag-send sa kanila ng datos ng ship niya upang makumpirma nilang hindi pagmamay-ari ng kalabang imperyo ang sasakyan. Pag-send ni Jaren ng datos ng Razor Crest ay nalaman ng mga piloto ng X-Wing na may criminal record ang ship at mabilis na lumayo ang Mandalorian papunta sa kalapit na planeta na ang Maldo Crest. Nang dahil sa sobrang bilis na pagpapalipad ni Jaren upang makatakas sa mga X-Wing jet ay bahagyang nasira ang Razor Crest sa pagbangga nito sa mga kabundukan ng planeta. Kalaunan ay nagawang maibagsak ng Mandalorian ang Razor Crest sa isang tagong parte ng isang bundok at hindi na siya nahanap ng mga X-Wing. Ngunit biglang nahulog ang ship sa ilalim ng bundok na mas lalong kinasira ng sasakyan. Kalaunan ay sinimulan ng Mandalorian na ayusin ang Razor Crest ngunit napansin niya ang Frag Lady na naliligo sa isang hot spring kasama ang mga itlog nito. Agad na binalik ng Mandalorian ang mga itlog sa container dahil mapanganib sa lugar na yun. Ang bata naman ay nakakita ng napakaraming itlog sa tabi at ang isa ay binuksan niya upang kainin ang laman nito. Subalit biglang naglabasan mula sa mga itlog ang maraming knobby white ice spider pati na ang napakalaking ina ng mga ito sa kuweba. Nagmadaling tumakbo sina Jaren palayo sa mga ice spider habang binabaril niya sa daan ng blaster pistol ang ilan sa mga nilalang. Pagkatapos ay gamit ang tatlong bomba ng Mandalorian ay pinasabog niya ang mga pader ng kuweba upang mabagsakan ng mga bato ang malaking ice spider. Ilang saglit ay nakabalik ang tatlo papasok ng Razor Crest ngunit sinundan pa rin sila sa loob ng napakaraming gagamba. Ang Mandalorian naman ay pilit na pinagbabaril ang mga nilalang at ginamit niya ang flamethrower sa kamay upang mapabagsak ang mga ito at may sarado ang pinto ng cockpit. Naisipan ni Jaren na paliparin ang Razor Crest subalit biglang inatake ang ship nila ng mas dambuhalang ice spider. Nang sinimulang wasakin ng higanteng gagamba ang cockpit ng ship ay biglang pinagbabaril ang nilalang ng dalawang piloto ng X-Wing jet hanggang sa bumagsak ito. Matapos mabaril ng mga piloto ang mga natitirang spider sa ship ay pinaliwanag nilang nalaman nila sa system na kahit patinulungan ni Jaren na maitakas noon si Queen ay nagawa niyang maikulong ang mga pugante na sina Mayfeld, Xian at Berg. Dahil na rin sa sinubukan ni Jaren na ibuwis ang buhay upang iligtas ang isang sundalo ng prison ship noon ay hindi na nila siya dadakpin. Pag-alis naman ng dalawang New Republic pilot ay sinimulan ni Jaren na ayusin ang ilang parte ng Razor Crest at hindi nagtagal ay nagtagumpay ang Mandalorian na mapalipad muli ang ship nila sa kalawakan. Makalipas ang maraming oras na paglalakbay sa kalawakan ay narating ni Jaren ang planeta ng Kol Iben. Ngunit dahil sa dami ng pinsala ng sasakyan ay naibagsak ito ni Jaren sa dagat ng bayan ng Trask. Kalaunan ng isang crane transport ay iniahon ng Razor Crest mula sa dagat at ibinaba ito sa daungan ng bayan. Pagkatapos ay pinaayos ng Mandalorian ang ship niya sa isang manggagawa at ang Frag Lady ay masayang nakita roon ang asawa niya. Upang mahanap naman ni Jaren sa Kol Iben ang iba pang Mandalorian ay pinasok siya ng mag-asawa sa kalapit na diner. Nakilala ni Jaren sa diner ang isang Quarren na makakatulong sa kanya na mahanap ang iba pang Mandalorian at maya-maya kasama ang bata ay isinakay sila ng Quarren sa bangka nila. Inaya naman ng Quarren sina Jaren na panoorin kung paano nila pakainin ang malaking mamakor sa ilalim ng bangka. Ngunit biglang ipinakain ng Quarren ang bata sa halimaw at si Jaren ay nagmadaling tumalon sa kulungan.
Agad na sinarado ng grupo ang gate ng Mama Core upang ipakain din si Jarin sa nilalang at makuha nila ang Beskar armor niya. Pero ang grupo ng mga Mandalorian ni Bo-Katan ay mabilis na inatake ang mga Quarren sa barko at magaling na napabagsak nila ang mga ito. Pagkatapos ay tinulungan ni Bo-Katan na makalabas ng cage si Jarin at ang kasamahan nitong si Koska Reeves ay sinubod ang Mama Core sa tubig. Matapos mapabagsak ni Reeves ang halimaw sa cage ay nagawa niyang makuha rito ang pram at binigay niya ang bata kay Jarin. Nagulat naman si Jarin nang tinanggal ni Bo-Katan ang mga helmet nila at pinaliwanag ng babae na mula siya sa clan ng Christ na ipinanganak sa Mandalore. Habang si Jarin ay mula sa Children of the Watch na layuning ibalik ang sinaunang pamamaraan ng mga Mandalorian. Nadismaya si Jarin na malamang ibang Mandalorian pala sina Bo-Katan at umalis siya ng bangka. Pagkatapos ay mula sa daungan ng bayan ay nakita niyang pag-alis ni Bo-Katan sa bangka ay pinasabog nila ito. Ngunit ang isang Quarren kasama ang iba pa ay planong magiganti kay Jarin nang dahil sa pagpatay niya sa kapatid nito. Pero biglang sumugod sa daungan ang grupo ni Bo-Katan at mabilis na pinagbabaril nila ang lahat ng mga Quarren sa paligid. Inaya naman ni Bo-Katan si Jarin na kumain sa diner at pinaliwanag ng babae na ang daungan na iyon ay isang black market kung saan dinadala ang mga nanakaw na mga sandata mula sa maraming planeta. Plano ni Bo-Katan na kunin ang mga sandata sa daungan at gamitin ang mga ito upang makamtan muli ang tahanang planeta nila na ang Mandalore. Nasagot ni Jarin na wala siyang interes na bumalik sa Mandalore at nais niya lang ibalik ang batang yun sa kalahi nitong Jedi. Pero nasabi ni Bo-Katan na ituturo niya kay Jarin ang lokasyon ng isang Jedi kung tutulungan niya silang makuha ang mga sandata mula sa isang Imperial cargo ship. Sumang-ayon si Jarin kina Bo-Katan at pinakiusapan niya ang Frag Lady na iwan muna sa bahay nila ang bata. Kinaumagahan ng sinimulang umalis sa planeta ng Imperial cargo ship ay biglang inatake ni Bo-Katan at ni Jarin ang spacecraft at walang kahirap-hirap na napabagsak nila ang karamihan sa mga Stormtrooper na makaharap nila sa loob. Patuloy na pinagbabaril ni Jarin at ng grupo ni Bo-Katan ang maraming Stormtroopers ng Imperial cargo ship at hindi nagtagal ay nagawa nilang mahulog ang malaking bilang ng mga kalaban palabas ng spacecraft. Matapos naman makuha ng grupo ang mga sandata sa ship ay binunyag ni Bo-Katan kay Jarin na plano niyang ma-hijack ang buong sasakyan dahil ang kapitan nito ang nakakaalam kung nasaan ang sandata na kailangan niya upang makuha muli ang trono sa Mandalore. Subalit ang kapitan ay napagdesisyon ng pagbabarilin ang dalawang piloto niya at sinimulan niyang ibagsak ang Imperial cargo ship sa planeta. Ang apat na Mandalorian ay hindi makapunta sa kapitan nang dahil sa dami ng Stormtroopers na bumabaril sa kanila. Pero si Jarin ay pilit na lumapit sa mga Stormtroopers at nagpasabog siya ng mga bomba sa mga kalaban. Pagkatapos ay inalis ni Jarin ang kapitan sa control panel at agad na pinigilan nila ang cargo ship na bumagsak sa kalapit na dagat. Si Bo-Katan naman ay nalaman sa kapitan na ang hinahanap niyang Darksaber ay na kay Moff Gideon bago nito tapusin ang sariling buhay. Kalaunan ay sinabi ni Bo-Katan kay Jarin na ang Jedi na si Ahsoka Tano ay mahahanap niya sa Calodan City ng planetang Corvus at nagpaalam na siya sa babae bago tumalon palabas ng cargo ship. Maya-maya ay kinuha na ni Jarin ang bata sa bahay ng Frag Lady at pagbalik niya sa Razor Crest ay napansin niyang napakaraming kinabit na cable at lambat ng manggagawa sa ship niya. Gayunpaman ay pinalipad ni Jarin ang Razor Crest paalis ng planeta. Ngunit dahil marami pa ring sira ang Razor Crest ay naisipan ni Jarin na magtungo muna sila sa Navarro upang ipaayos ang ship. Maya-maya si Cara kasama si Griff na ang magistrate na ng Navarro ay sinalubong ang pagbaba ng Razor Crest ni Jarin sa bayan at sinabihan ni Griff ang mga manggagawa niya na ayusin ang ship ng Mandalorian. Pinakita naman ng dalawa kay Jarin na ginawa na nilang eskwelahan ang kontina ng Navarro at doon iniwan ng magistrate ang bata. Pagkatapos ay pinakita pa ni Griff sa Mandalorian na ginawa na niyang tauhan sa opisina niya ang Mythrol na nahuli niya noon. Ilang saglit ay nasabi ni Griff na dahil mahabang oras pa bago maayos ang ship ni Jarin ay nakiusap siya sa Mandalorian na tulungan silang mapabagsak ang huling base ng Empire sa Navarro nang sa gayon ay tuluyan ng makalaya ang planeta sa Imperyo. Sumang-ayon sa magistrate si Jarin at kasama ang Mythrol ay agad na nagtungo ang grupo sa Empire Base. Pero dahil hindi nila mabuksan ang pinto ng pasilidad ay lumipad sa taas si Jarin upang pabagsakin ang isang Stormtrooper at ang Mythrol ay ginamit ang device niya upang mabuksan ang pinto. Napansin ni Griff na napabagsak ng Mandalorian ang iba pang Stormtrooper sa taas at hindi nagtagal ay natunto ng grupo ang power reactor ng base. Mula naman sa control panel ng reactor ay sinimulan ng Mythrol na paakyatin ang love ng pasilidad. Pagkatapos ay pinagbabaril ni Jarin ang dalawang Imperial scientist at nakita nila sa tabi ang mga water tank na naglalaman ng mga nilalang na may kakaibang anyo. Na-realize ni Cara na isa palang laboratory ang base at mula sa system ay nakita ng grupo ang mensahe ni Dr. Pershing para kay Moff Gideon.
Nagulat si Jarin na malamang buhay pa si Gideon at sinabi rito ni Pershing na dahil sa palpak na mga eksperimento nila at dahil naubos na ang dugo na nakuha nila mula sa bata ay minungkahi ng doktor na itigil muna ang operasyon sa laboratory. Biglang pinagbabaril ang grupo ng mga stormtroopers ng pasilidad pero agad na napabagsak nila ang mga ito at ang Mandalorian ay humiwalay kina Griff upang puntahan ang bata sa bayan. Matapos mapatumba ni Jarin ang ilang stormtroopers na sumusugod sa kanya ay lumipad siya paalis ng pasilidad gamit ang jetpack niya. Samantala ang tatlo ay patuloy na nakipagbarilan sa mas maraming stormtroopers na nagkalat sa laboratory. Hanggang sa makasakay si Cara sa isang sasakyan ng pasilidad at nagmadaling pinasakay ng babae rito sina Griff bago sila tumakas ng base. Ngunit ang mga stormtroopers ay sumakay ng mga speeder bike upang habulin ang tatlo. Gamit naman ang laser cannon ng sasakyan ay napaslang ni Griff ang ilan sa mga stormtroopers na humahabol sa kanila at si Cara ay inipit sa pader ng bundok ang isa pa. Ilang saglit ay nagsimula ng mawasak ng buong laboratory ng Empire ngunit ang mga piloto sakay ng mga Outland TIE Fighters ay hinabol at inatake ang sinasakyan ni Griff. Nagawang mapasabog ng Magistrate ang isang TIE Fighter jet pero si Jarin sakay ng Razor Crest at kasama ang bata ay napasabog ang isa pang spacecraft ng mga kalaban. Patuloy na pinalipad ni Jarin ang Razor Crest sa ere at dahil sa pambihirang galing ng Mandalorian ay nagawa niyang mapasabog ang natitirang dalawang Imperial TIE Fighters. Sina Griff naman ay nakabalik na ng syudad ngunit dahil posibleng maabutan sina Jarin ni Gideon sa Navarro ay nagpaalam na siya sa dalawa. Samantala sa isang Imperial Light Cruiser, ang manggagawa ni Griff na isa palang espiya ng Imperyo ay ni-report kay Elia Kane na nagawa nitong maikabit ang tracking device sa Razor Crest ni Jarin. Agad na ibinalita ni Kane kay Gideon ang nalaman at hinanda na ng Warlord ang napakaraming mga Dark Troopers niya. Sa planeta ng Corvus, ang Jedi Master na si Ahsoka Tano ay napakagaling na pinabagsak ang mga Scout Guard ng Colodan City gamit ang matinding combat skills niya, ng Force at ng dalawang white lightsaber niya. Matapos mapabagsak ni Ahsoka ang karamihan sa mga Scout Guard ay sinabihan niya ang Magistrate na si Elsbeth na isuko sa kanya ang impormasyong kailangan niya sa loob ng isang araw. Maya-maya ay nakarating na sina Jarin sa planeta ng Corvus pero gamit ang Force ay kinuha ng bata ang isang bilog na handle ng ship. Ilang saglit pagbaba ng Razor Crest sa kagubatan ng Colodan City ay napansin ni Jarin na hawak ng bata ang bilog na handle at agad na kinuha niya ito sa kanya. Pagkatapos ay nakaharap ng Mandalorian sa tarangkahan ng Colodan ang gunslinger na si Long at pinapasok siya nito sa syudad. Nang sinubukan ni Jarin na magtanong sa lalaking si Wing ay agad na nilapitan siya ng dalawang Scout Guard at nakita niya sa daan ang ilang mamamayan na tinotorture sa mga equipment bago siya dinala ng mga bantay sa harap ni Magistrate Elsbeth. Inatasan ng Magistrate si Jarin na tugisin ang Jedi na tumutulig sa bayan kapalit ng sibat na iyon na yari sa purong Beskar. Sumang-ayon ang Mandalorian kay Elsbeth at mula sa tarangkahan ay itinuro sa kanya nilang ang lokasyon ng Jedi. Kalaunan pagdating sa lugar ay ibinaba ni Jarin ang bata at biglang inatake siya ni Ahsoka mula sa likod. Pero bago pa mas tumindi ang laban nila ay agad na sinabi ni Jarin sa Jedi na pinadala siya roon ni Bo-Katan at napansin nito ang batang kasama niya. Matapos naman makausap sa isip ng ilang oras ni Ahsoka ang bata gamit ang Force ay pinaliwanag niya kay Jarin na ang pangalan nito ay Grogu na pinalaki noon sa Jedi Temple ng Coruscant. Maraming master ang nagsanay noon kay Grogu ngunit nang naghari ang Empire ay may kumuha sa kanya mula sa templo. Kinaumagahan ay gamit ang Force ay ipinasa ng Jedi ang isang bato kay Grogu at upang masanay ang bata ay ipinabalik niya ito sa kanya. Ngunit hindi sinunod ni Grogu si Ahsoka at naisipan ng Jedi na si Jarin ang magsanay sa bata. Nagka-ideya ang Mandalorian na ipakuha kay Grogu ang bilog na handle ng ship at gamit ang Force ay agad na kinuha nga ito ng bata mula sa kamay niya. Nasabi ng Jedi na siya ang nararapat magsanay kay Grogu dahil labis na napalapit na ang bata sa kanya. Binunyag naman ng Mandalorian kay Ahsoka na inatasan siya ng Magistrate na tapusin siya. Pero kung sasanayin ng Jedi si Grogu ay tutulungan siya ni Jarin na mapabagsak ang Magistrate at ang mga tauhan nito. Maya-maya ay mabilis na inatake ng mag-isa ni Ahsoka ang mga Scout Guard sa tarangkahan ng Colodan City at matapos mapabagsak ng Jedi ang mga kalaban ay pinabagsak niya ang dambana upang iharang ito sa tarangkahan. Kalaunan ay hinarap ni Ahsoka sa syudad si Elsbeth at sinabi rito ng Jedi na natapos na niya ang Mandalorian. Ngunit inatasan ni Elsbeth ang mga Scout Guard niya na pagbabarilin ng blaster ang Jedi pero mabilis na nakaiwas siya sa atake ng mga ito. Pagkatapos ay magaling na napabagsak ni Ahsoka ang karamihan sa mga Scout Guard ng Magistrate na tumutugi sa kanya.
Hindi nagtagal ay narating ni Ahsoka ang harap ng bahay ni Elsbeth at gamit ang Beskar Spear ng Magistrate ay kinalaban siya nito. Samantala ang Mandalorian ay mabilis na pinatumba sa daan ang iba pang scout guard at kasama si Wing ay tinulungan nila ang mga lokal na mapalaya sa mga equipment. Lumapit naman ang gunslinger sa Mandalorian at nagkunwari siyang susuko na sa kanya. Pero bago mabunot ni Long ang baril niya ay mabilis na binaril siya ng Mandalorian na agad na kinabagsak ng kalaban. Sa kasalukuyang yun ay bahagyang nahirapan ng Jedi na kalabanin ang Magistrate at nagawa pa nitong maihulog ang isang lightsaber niya. Pero hindi sumuko si Ahsoka at dahil sa pambihirang galing ng Jedi ay napatalsik niya ang sibat ni Elsbeth. Dahil natalo ni Ahsoka ang Magistrate ay inalam niya rito ang lokasyon ng master nitong si Grand Admiral Thrawn. Maya-maya ay itinalaga ng mga mamamayan si Wing na bagong Magistrate ng Colodan at ang Jedi ay binigay kay Jaren ang Beskar Spear bilang pasasalamat. Pagkatapos ay bumalik ang Mandalorian sa Razor Crest upang kunin si Grogu at ibigay ang bata kay Ahsoka katulad ng napag-usapan nila. Minungkahi naman ng Jedi na dalhin ni Jaren si Grogu sa Seeing Stone sa planeta ng Titan dahil ang lugar na yon ay may malakas na koneksyon ng Force at doon mapapagdesisyonan ng bata ang kapalaran niya. Posible ring puntahan si Grogu sa planeta ng iba pang Jedi kapag nasense nila ang bata nang dahil sa napakalakas na Force roon. Nagpasalamat ang Mandalorian kay Ahsoka at pinalipad na niya ang ship paalis ng Corvus. Matapos ang mahabang oras na paglalakbay sa kalawakan ay narating ni Jaren ang Titan at pinunta niya si Grogu sa isang makalumang templo kung nasaan ang Seeing Stone. Pinaupo ng Mandalorian si Grogu sa Seeing Stone at nakita niya ang isang spacecraft na bumaba rin sa Titan. Biglang naglabas si Grogu ng malakas na force field sa palibot ng Seeing Stone at ang Mandalorian ay naisipang lapitan ang misteryosong ship. Nakita ni Jaren na lumabas sa ship ang matandang lalaking si Boba Fett at pinagbantaan siya nitong ang kasama niyang si Fennec Shand ay babarilin ng bata sa templo kapag hindi niya binalik sa kanya ang Mandalorian armor na kinuha niya kay Vanth nakaraan. Pero tumanggi si Jaren at sinabing kaya niyang pabagsakin ng sabay sina Fett at Shand. Sinabihan naman ng matanda ang babae na bumaba na ng burol at ibinaba na rin ng Mandalorian ang sandata niya. Nagtaka si Jaren kung bakit buhay pa rin si Shand at binunyag ng babae na nung nakita siya ni Fett sa Tatooine ay binuhay siya ng matanda at ginawang droid ang parte ng katawan niya. Naipangako naman ni Boba Fett kay Jaren na kung ibabalik niya ang baluti sa kanya ay sisiguraduhin nila ang kaligtasan ng bata. Subalit napansin nilang bumaba sa planeta ang isang ship at si Jaren ay nagmadaling bumalik sa templo upang kunin si Grogu ngunit dahil sa lakas ng force field ay tumalsik siya at nawala ng malay. Lumabas sa ship ang napakaraming stormtroopers at si Fennec Shand ay pinagbabaril ang mga kalaban habang si Boba Fett ay inatake ang mga ito ng Gatherfish stick niya. Sa patuloy na paglapit ng iba pang stormtroopers ay napilitan sina Shand at Fett na maghiwalay ng direksyon at buong lakas na nakipagsagupaan sila sa mga sumusugod na kalaban. Kahit pa marami pa ring stormtroopers na umaatake sa dalawa ay patuloy na nakipagbakbakan sa mga ito sina Fett at Shand gamit ang mga dala nilang mga sandata. Ilang saglit ay pilit na tinulak ni Shand ang isang malaking bato upang gumulong ito sa ilang mga stormtroopers sa daan. Ngunit bumaba sa planeta ang isa pang ship ng Empire at si Shand ay hindi sumukong makipagbarilan sa sobrang daming mga stormtroopers na sumusugod sa kanila. Nang nagkamalay na si Jaren ay biglang na-corner si Shand ng mga stormtroopers pero gamit ang high-tech na sandata ng Mandalorian ay agad na napabagsak niya ang ilan sa mga kalaban. Samantala si Grogu ay labis na nanghina at biglang nakatulog. Dahil naman hindi tumatalab sa Beskar armor ni Jaren ang mga bala ng mga stormtroopers ay harapang nakipagbarilan siya sa mga ito. Pero si Boba Fett ay nakuha na ang Mandalorian armor niya mula sa Razor Crest ni Jaren at gamit ang mga sandata ng baluti ay magaling na napabagsak niya ang malaking bilang ng mga stormtroopers sa paligid. Nagmadaling bumalik sa mga ship ang lahat ng mga stormtroopers upang makaalis ng lugar. Pero gamit ang missile ng jetpack ni Boba Fett ay pinasabog niya ang engine ng isang ship ng mga kalaban at bumangga ito sa isa pang ship bago bumagsak at sumabog. Subalit ang dambuhalang Imperial Light Cruiser ni Moff Gideon sa atmosphere ay pinasabog ang Razor Crest ni Jaren. Pagkatapos ay nag-release ang Imperial Warlord ng 4 na Dark Trooper droids mula sa ship nila at bumaba ang mga ito sa templo. Nagmadaling tumakbo sina Jaren papunta sa templo ngunit nahuli na sila at nailipad na ng mga Dark Troopers si Grogu. Si Fett naman ay sumakay ng ship niya at hinabol ang mga Dark Troopers ngunit laking gulat niyang makita ang higanteng cruiser ship at nasabing bumalik na ang Imperyo. Kalaunan ay malungkot na kinuha ni Jaren sa pinagsabugan ng Razor Crest ang bilog na handle ng ship pati na ang Beskar Spear. Nasabi ni Fett kay Jaren na dahil binalik niya sa kanya ang baluti ay patuloy na tutulungan nila siyang maibalik sa kanya ang bata.
Makalipas ang ilang araw ay sakay ng Slave One ship ni Fett ay bumalik si Jaren sa Navarro at nabalitaan niyang isa ng marshal ng syudad si Cara. Pagkatapos ay nakiusap ang Mandalorian sa kaibigan na alamin kung saan nakakulong ang dating Imperial sharpshooter na si Mayfeld. Nang natanong ni Cara kung anong pakay ni Jaren sa lalaki ay nasagot niyang dahil ito ang makakapagturo ng lokasyon ng light cruiser ni Gideon at dahil nadukot ng Imperyo ang bata na kinagulat ng babae. Samantala sa Imperial light cruiser, si Moff Gideon ay pumasok sa silid kung saan nila kinulong si Grogu at nakita niyang mas natuto ng gumamit ng force ang bata habang ginugulpi nito sa loob ang dalawang bantay na stormtroopers. Ngunit nang nanghina si Grogu ay sinabihan ni Gideon ang mga tauhan niyang lagyan ng gapos ang mga kamay ng bata. Sa sunod na araw sa Carton Shop Fields, habang bilanggo ay nagtrabaho si Mayfeld sa isang scrapyard at biglang pinuntahan siya roon ni Cara. Nasabi ni Cara na bilang marshal ay ni-request niya sa New Republic na pansamantalang isama si Mayfeld sa kanya. Pagkatapos ay pinunta ng marshal si Mayfeld sa Slave One ship ni Boba Fett at pinaliwanag na isasama nila siya dahil dati siyang sundalo ng Imperyo at may access sa system nila. Habang nasa biyahe naman ay nasabi sa grupo ni Mayfeld na upang ma-access ang system ng Empire ay kailangan niya ang internal terminal at mayroon nito sa sikretong planta ng Imperyo sa planeta ng Morak. Maya-maya ay nalaman ni Fett na ang Empire sa Morak ay may sikretong planta ng Rhydonium na isang napakalakas na pampasabog. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang Morak at bumaba sila sa kagubatan ng planeta. Pagkatapos ay mabilis na hinijack ni Cara ang isang transport vehicle ng planta at magaling na napatumba ng babae ang dalawang stormtroopers ng sasakyan. Agad na sinuot ni Mayfeld at Jaren ang mga uniforme ng dalawang stormtroopers at minaneho nila ang transport vehicle papuntang planta. Ngunit biglang inatake ng mga pirata ang sasakyan at nagmadaling pinagbabaril ni Jaren ang mga ito upang mapigilan na mapasabog ang mga Rhydonium ng transport vehicle. Patuloy na inatake ng mga pirata ang sasakyan at si Jaren ay mag-isang kinalaban ng grupo hanggang sa mapabagsak niya ang mga ito. Subalit sinugod ng isa pang grupo ng mga pirata ang transport vehicle at habang kinakalaban ni Jaren ang mga ito ay nagawang makapagkabit sa Rhydonium ng bomba ng isang pirata. Pero magaling na naihulog ni Jaren sa sasakyan ang mga pirata at agad na hinagis niya sa mga kalaban ng bomba bago ito sumabog ng napakalakas. Pagkatapos ay inatake ng mga Imperial Outland TIE Fighters ang mga natitirang pirata sa kalsada at ang transport vehicle ay nagawang maipunta ni Jaren sa planta. Nagbigay pugay naman ang mga stormtroopers nang dahil sa matagumpay na pagdala sa planta ni Jaren sa sasakyan na puno ng mga Rhydonium. Subalit nang lalapit na si Mayfeld sa isang internal terminal ay nakita niya sa tabi ang dating officer niyang si Valen Hess at agad na naisipan niyang itigil ang misyon nila dahil posibleng makilala siya ni Hess. Kinuha naman ni Jaren kay Mayfeld ang access key ng lalaki at siya na ang magbubukas ng terminal ngunit sinabihan siya nitong kailangan niyang i-scan ang mukha niya sa system upang ma-access ito. Nang lumapit si Jaren sa internal terminal ay iniscan na niya ang mukha sa system at agad na nalaman niya rito ang lokasyon ng light cruiser ni Gideon. Ngunit biglang lumapit si Valen Hess kay Jaren at tinanong nito ang Imperial number niya. Agad na lumapit si Mayfeld at nagimbento siya ng Imperial number nilang dalawa. Ngunit dahil sa matagumpay na pagdala sa planta ni Jaren sa transport vehicle ay inaya sila ni Hess na uminom ng alak sa kantina. Pero dahil hindi nakilala si Mayfeld ni Hess ay nabanggit niya sa officer ang tungkol sa Operation Cinder ng Empire noon na tumapos sa mga kaibigan niya at sa libu-libong sibilyan ng planetang Vernancon. Nasabi ng officer na nagawa iyon ng Imperyo upang ma-realize ng lahat na hindi kalayaan ang kailangan nila kundi kaayusan at upang naisin ng mga ito na mamuno muli sila. Ngunit dahil sa labis na galit ay biglang binaril ni Mayfeld si Hess at pinagbabaril nila ni Jaren ang mga stormtroopers sa paligid ng kantina. Pagkatapos ay winasak ni Jaren ang bintana at doon sila dumaan palabas ni Mayfeld. Sina Cara at Shand naman sa di kalayuan ay binaril ang mga stormtroopers na humahabol kina Jaren gamit ang mga sniper rifle ng dalawa. Pagdating sa rooftop ay nagmadaling tumalon sina Jaren at Mayfeld sa nakaabang na ship ni Boba Fett. Pagkatapos ay binaril ni Mayfeld ang Rhydonium sa transport vehicle at malakas na sumabog ang sasakyan sa planta. Biglang hinabol ang ship ni Fett ng dalawang Imperial Outland TIE Fighter pero agad na nag-release ang matanda ng bomba upang sabay na pasabugin ang mga ito sa ere. Pagbaba ni Jaren sa kagubatan ay napagdesisyonan nila ni Cara na hindi na ibalik sa kulungan si Mayfeld at palabasin na nasawi siya sa pagsabog ng planta ng Morak. Pagkatapos ay malayang pinaalis sa lugar ni Cara at Jaren si Mayfeld. Makalipas ang ilang araw ay nahanap at inatake ni Jaren ang spacecraft na sinasakyan ni Dr. Pershing at nagawa nilang mapahinto ang ship ng doktor. Ngunit pagpasok ng grupo sa ship ay biglang binaril ng piloto ang kasamaan niya at ginawang hostage si Pershing.
Nang paasar na nasabi pa ng piloto na nakita niya kung paano pasabugin noon ng imperyo ang planeta ni Kara na ang Alderaan ay galit na binaril ito sa ulo ng babae. Sa sunod na araw ay nagtungo sina Jarin sa planeta ng Lafeti at nahanap nila sa isang diner sina Bo-Katan at Koske Reeves. Pinakiusapan sina Bo-Katan ni Jarin na tulungan silang makuha ang bata sa light cruiser ni Moff Gideon. Kahit mabigat sa kalooban ay sumang-ayon si Bo-Katan dahil plano niyang ma-hijack ang light cruiser at makuha ang Darksaber kay Gideon na magagamit nila upang makamtan muli ang Mandalore. Maya-maya ay habang ang grupo ay sakay ng dalawang ship ay pinuntahan na nila ang lokasyon ng light cruiser. Nagkunwari si Boba Fett na inaatake ang ship ni Bo-Katan at nagrequest ang babae sa mga tauhan ni Gideon na makapasok ng ship nila. Ngunit nagpa-release si Gideon ng dalawang TIE Fighter upang atakihin ang Slave One ni Fett at si Bo-Katan ay pilit na ipinasok ang ship niya sa daungan ng light cruiser. Pero magaling na nawasak ni Fett ang dalawang TIE Fighter ni Gideon at mabilis na umalis siya ng lugar. Paglabas ni Bo-Katan sa ship kasama ni Kara at Shand ay agad na inatake nila ang mga Stormtroopers sa daungan ng light cruiser. Sa pag-abante ng apat na babae sa higanteng ship ay nagpabagsak pa sila ng ilang Stormtroopers sa daan habang si Jarin ay hinanap ang silid kung saan nakakulong si Grogu. Ngunit si Gideon ay pinasimulang i-activate ang mga Dark Trooper droids niya at si Jarin ay nagmadaling sinarado ang chamber ng mga droid ngunit nagawang makalabas ng isa. Sinunog ng Mandalorian ang high-tech na Dark Trooper ngunit wala itong talab sa kalaban at malakas na hinagis siya nito. Kalaunan ay magaling na nawasak ni Jarin ang leeg ng Dark Trooper na kinatapos nito at nagmadaling binuksan niya ang likod ng chamber ng mga Dark Troopers upang mapunta sila sa kalawakan. Samantala si Kara kasama ang dalawang Mandalorian ay inatake ang mga troopers ng command center ng light cruiser ngunit napansin ni Bo-Katan na wala roon si Gideon. Kalaunan ay natunto ng Mandalorian ang chamber ni Grogu at nakita niya sa loob si Gideon na tinututukan ng Darksaber ang bata. Paasar na nasabi ng Warlord na alam niyang nakarating na sina Bo-Katan sa command center upang kunin sa kanya ang sandata ngunit wala siya roon. Nasabi pa ni Gideon na dating pagmamay-ari ni Bo-Katan ang Darksaber at kailangan yun ng babae upang makuha niya muli ang trono sa kaharian ng Mandalore. Nasagot ni Jarin na wala siyang pakay na kunin ang Darksaber at nais niya lang makuha ang bata. Dahil naman nakuhanan na ni Gideon ang dugo ang bata ay hinayaan ng Warlord si Jarin na kunin si Grogu. Ngunit mula sa likod ay biglang inatake ni Gideon ang Mandalorian at buong lakas na kinalaban ni Jarin ang Imperial Warlord. Kahit bahagyang nahirapan ng Mandalorian na kalabanin si Gideon ay hindi nagtagal ay nagawa niyang mapatalsik ang Darksaber ng Warlord. Pagkatapos ay dinala ni Jarin si Gideon sa command center na nakagapos ang mga kamay. Subalit paasar na pinaliwanag ni Gideon na dahil si Jarin na ang nagmamay-ari sa Darksaber ay kailangan ni Bo-Katan na matalo siya ng babae sa isang duelo upang mapasa kanya ang sandata at makuha muli ang trono nito sa Mandalore. Ilang saglit ay napansin ni Shand na nakabalik na sa light cruiser ang mga Dark Troopers at si Gideon ay palihim na itinago ang blaster ng isang napatay na trooper. Kalaunan ay sinimulan ng mga droid na wasakin ang konkretong blast door ng command center at nasabi ni Gideon na kapag nabuksan ng mga Dark Troopers ang pinto ay siguradong mapapatay ng mga ito ang buong grupo ni Jarin. Pero nakita nilang biglang bumaba sa daungan ng light cruiser ang isang New Republic X-Wing jet. Lumabas ng X-Wing ang isang misteryosong Jedi Knight na may berdeng lightsaber at inatake niya ang mga nagkalat na Dark Trooper ni Moff Gideon sa paligid. Si Gideon naman ay mabilis na pinagbabaril si Bo-Katan pati na si Grogu pero nagawang maharang ni Jarin ang mga bala ng Warlord. Tinutukan ni Shand ng mga blaster si Gideon pero nang sinubukan niyang magpakamatay ay agad na napigilan siya ni Kara at napabagsak. Sa kasalukuyang yun ay patuloy na kinalaban ng misteryosong Jedi Knight ang mga Dark Troopers ng Imperial Warlord gamit ang berdeng lightsaber niya at ng napakalakas na kapangyarihan ng Force. Matapos ang mahabang pakikipagsagupaan ng Jedi sa mga kalabang droids ay sa wakas ay nagawa niyang mawasak ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ay binuksan ni Jarin ang blast door ng command center at pagpasok roon ng Jedi ay makikitang ito pala ay si Luke Skywalker. Sinabi ni Skywalker sa Mandalorian na kailangang sumama sa kanya ni Grogu upang masanay niya ang bata sa malakas na kapangyarihan nito. Naipangako pa ni Skywalker na poprotektahan niya ng buhay niya ang bata at si Jarin ay napagdesisyonang tanggalin ang helmet sa harap ni Grogu at malungkot na nagpaalam siya sa kanya. Pagbigay ni Jarin kay Skywalker ng bata ay lumapit sa kanila ang droid ng Jedi na si R2-D2. Nagpaalam naman si Skywalker sa Mandalorian at malungkot na pinagmasdan ni Jarin si Grogu habang paalis na kasama ng Jedi. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Huwan.
Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.